Hello everyone, we are Group 4, and our report for today is Module 14, Rizal's Life Exile, Trial, Execution, Martyrdom. Rizal's Exile in Dapitan. Jose Rizal's arrival in Manila on June 26, 1892 had become very sensational among the Filipinos. His popularity feared the Spaniards, and as such, paid careful attention to his every moves. So, nung bumalik si Jose Rizal sa Maynila noong June 26, 1892, naging malaking usap-usapan ito sa mga Pilipino. Pero dahil sa laki ng impluwensya ni Rizal at sa kanyang mga reformang ideya, natakot ang mga Kastila. Kung kaya't ipinatapon siya sa Dapitan. Ito ay isang liblib na bayan sa Mindanao, para sana mapigil ang kanyang mga plano. Pero sa halip na tumigil, ipinagpatuloy ni Rizal ang pagtulong sa mga tao. Siya ay nagturo, nagpraktis ng medisina at tumulong sa mga proyektong pangkalusugan at infrastruktura sa bayan. As he had planned on July 3, 1892, he founded the La Liga Filipina in the house of Doroteo Onjunca in Tondo, Manila. Ang pag-exile, hindi siya tumigil sa pagsusulat at pagninilay tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. Siya ay patuloy na naging inspirasyon sa mga nagnanais ng pagbabago. Ipinakita ni Rizal na kahit sa malalayong lugar, hindi nawawala ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Ang kanyang mga ginawa sa Dapitan ay naging malaking bahagi ng kanyang legacy bilang isang bayani na handang magsakripisyo para sa kalayaan ng Pilipinas. 4 days after the Civic Organization's foundation, Jose Rizal was arrested by the Spanish authorities on 4 grounds. First is for publishing anti-Catholic and anti-friar books and articles. So, 4 na araw pagkatapos itatag ang La Liga Filipina, inaresto si Jose Rizal ng mga otoridad ng Kastila noong July 6, 1892. Inakusahan siya ng iba't ibang dahilan at isa sa mga ito ay ang pagpapalaganap ng mga anti-Catholic at anti-friar na mga aklat at artikulo. Sa kanyang mga isinulat tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, pinakita ni Rizal ang mga pang-aabuso ng mga praile at ang hindi makatarungang sistema ng simbahan. Sa mga akdang ito, ipinakita niya ang mga kalupitan at pagmamalupit ng mga praile sa mga Pilipino, pati na rin ang pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Dahil dito, inisip ng mga Kastila na ang kanyang mga akda ay naguudyok ng galit laban sa simbahan at sa kanilang pamumuno, kaya't ginamit nila ito bilang isa sa mga batayan para sa kanyang pag-aaresto. Ngunit, ang mga aklat na ito ay naging inspirasyon sa mga Pilipino na magkaisa laban sa mga Kastila at sa mga maling gawain ng simbahan. So, layunin ng samahan na magkaisang mga Pilipino at magsanib puwersa upang makamit ang mga reforma at mga karapatang pantao na matagal nang inaasam ng mga tao. Inisip ni Rizal na ang pagkakaroon ng isang organisasyon na magsusulong ng pagkakapantay-pantay at makatarungang pamamahala ay isang mabisang paraan upang malabanan ang mga pang-aabuso ng mga Kastila. Sa kabila ng pagiging maikli ng buhay ng La Liga Filipina, dahil sa pagkaaresto kay Rizal at pagkatapon sa kanya, ito ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga kilusan laban sa kolonisasyon ng Kastila. Ang pagtatag ng La Liga ay naging mahalaga na hakbang Ang pagtatag ng La Liga ay naging mahalagang hakbang patungo sa kilusan na nagbigay daan sa katipunan at sa pag-aalsa ng mga Pilipino. So, the second is for having in possession a bundle of handbills, the Pobres Frailes, in which advocacies were in violation of the Spanish orders.
So, ang pangalawa ay inukusahan si Jose Rizal ng pagkakaroon ng isang pakete ng mga pahayag o handbills at isa na rito ang Pobres Frailes. Ang mga handbill na ito ay naglalaman ng mga ideya at opinyon na sumasalungat sa mga praile at sa pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang Pobres Frailes ay isang akda na naglalahad ng mga maling gawain ng mga pare at ang hindi pagkakapantay-pantay na dulot ng kanilang kapangyarihan. Sa mga mata ng mga Kastila, ang mga ganitong uri ng akda ay itinuturing na mapanganib dahil naguudyok ito ng galit laban sa simbahan at sa kanilang pamamahala. Dahil dito, nakita ng mga otoridad na ang pagkakaroon ni Rizal ng mga handbill ay isang malinaw na paglabag sa mga kautusan at patakaran ng Espanya. Kaya isa ito sa mga naging dahilan ng kanyang pagkaaresto. So third is for dedicating his novel, Il Filibusterismo, to the three traitors, Gomez, Burgos, and Zamora, and for emphasizing on the novel's title page that the only salvation for the Philippines was separation from the mother country, referring to Spain. So, inakusahan si Rizal na ipinagkalob ang kanyang nobelang El Filibusterismo sa tatlong martir na pare na sina Gomez, Burgos at Zamora na tinawag niyang mga traidor. Ipinakita niya sa dedikasyon ng nobela ang kanyang matinding suporta sa mga pari at ang kanyang pagkondena sa mga Kastilang otoridad na pumatay sa kanila. So, bukod dito, sa pamagat ng nobela, binanggit ni Rizal na ang tanging kaligtasan ng Pilipinas ay ang paghihiwalay nito mula sa ina, ang bansang Espanya. Sa pamamagitan ng mga pahayag nito, binigyan diin ni Rizal na hindi na kayang magpatuloy ang mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila at ang tanging solusyon ay ang ganap na kalayaan at paghihiwalay mula sa kanilang kolonyal na amo. Ang mga ideyang ito, ayon sa mga Kastilang otoridad, ay naguudyok ng paghihimagsik laban sa kanilang pamamahala. Hindi lang siya nakatuon sa sarili niyang kapakanan, kundi sa pagpapabuti na din ng komunidad. Nagtayo rin siya ng mga paaralan, nagbigay ng edukasyon sa mga kabataan, at nagturo ng mga praktikal na kaalaman na makikinabang ang buong bayan. Ang mga ginawa niyang ito ay nagpapatunay na ang kanyang puso at isipan ay hindi lang para sa kanyang sariling kalayaan, kundi para sa kabutihan ng buong bansa. So the last is for simply criticizing the religion and aiming for its exclusion from the Filipino culture. Inakusahan si Rizal ng simpleng pamumuna sa relihiyon at ng pagpapakita ng hangarin na alisin ito mula sa kultura ng mga Pilipino. Ang mga isinulat ni Rizal, lalo na ang Dole Me Tangere at El Filibusterismo, ay may matinding kritisismo laban sa mga abusadong pari at maling paggamit ng relihiyon para magpatibay ng kapangyarihan ng mga Kastila. Ayon sa mga otoridad, ang mga pahayag ni Rizal ay tila nagpapakita ng hangarin na sirain ang pananampalataya ng mga Pilipino at itakwil ang relihiyong Katolika na siyang pinaniniwalaan at ipinapalaganap ng mga Kastila sa buong bansa. Arrival in Dapitan. Aboard the steamer Cebu and under heavy guard, Rizal left Manila, sailing to Mindoro and Panay until he reached Dapitan at 7 o'clock in the evening of June 17. Sa ganitong pananaw, tinitingnan siya ng mga Kastila bilang banta sa kanilang pamumuno at ang mga turo ng simbahan. Kaya't ginamit nila ito bilang isa pang dahilan para siya ay aristuhin at patawan ng parusa. So, nung umalis si Rizal mula sa Maynila, saksi ang mga Kastilang otoridad. Sumakay siya sa steamer Cebu. Ito ay isang barko na may mabigat na gwardya.
Habang nasa barko, maigpit ang kanyang bantay at tanging ang mga otoridad ang may kontrol sa kanyang galaw. At habang naglalakbay, dumaan sila sa mga pook tulad ng Mindoro at Panay bago makarating sa dapitan. Nang dumating si Rizal sa dapitan, eksaktong 7 ng gabi ng June 17, 1892, matapos ang isang mahabang paglalakbay. From that day until July 31, 1896, Dapitan became the bear witness to one of the most fruitful periods in Rizal's life. His stay in the province was more than he living in exile. It was the period when Rizal had been more focused on serving the people and the society through his civic works, medical practices, land development, and promotion of education. So si Rizal, kahit na na-excel siya, naging aktibo pa din siya sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao sa pamamagitan ng pagtulong sa kalusugan, pagtuturo at pag-unlad ng lupain maaari nilang gamitin para sa kanilang kabuhayan. Nagbigay siya ng mga serbisyong medikal sa mga tao sa lugar at nagpatayo ng mga infrastruktura para sa kanilang kapakanan. Ang kanyang pagkakatapon sa dapitan ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay dahil dito siya ay nagpatuloy sa pagtulong sa komunidad, nagturo, nagpraktis ng medisina, kahit na nasa ilalim siya ng maigpit na kontrol ng mga Kastila. Careers and contribution. Rizal had maximized his stay in Dapitan by devoting much of his time in improving his artistic and literary skills, doing agricultural and civic projects, engaging in business activities, and writing letters to his friends in Europe, particularly to Ferdinand Blumentritt and Reinhold Rose. Ang pananatili ni Rizal sa Dapitan noong 1892 at 1896 ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga produktibong pagsisikap at hindi natitinag na dedikasyon sa isang hanay ng mga aktibidad na nagpapakita ng kanyang magkakaibang kakayahan at malakas na pangako sa paglilingkod sa publiko. Sinulit niya ang kanyang oras sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad na nakikinabang sa lokal na komunidad, pati na rin ang pagtuon sa kanyang personal na pagunlad at pananatiling konektado sa kasamahan niya sa Europa. Rizal as physician. Rizal provided free medicine to his patients. Most of them were underprivileged. Don Ignacio Tumarong, who gave Rizal 3,000 pesos for restoring his sight. Aklanon Haciendero, Don Francisco Azcaraga, who paid him a cargo of sugar. An Englishman who gave him 500 pesos. Ang propesyon ni Rizal bilang isang manggagamot ay maganda ang nagpapakita ng kanyang pagiging altruismo at empatiya sa mga nangangailangan, lalo na sa mga mahihirap. Sa kabuuan ng medikal na pagsasanay, madalas siyang nag-aalok ng mga komplementaryong konsultasyon at mga gamot sa kanyang mga pasyente, na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa serbisyong publiko at mga prinsipyong humanitarian. Good day everyone, I'm Riza Mangunay. Today, I will be discussing Rizal as educator, as scientist, and as engineer. Rizal as educator. Jose Rizal, a national hero of the Philippines, was not only a revolutionary but also a dedicated educator in Dapitan. Where he was exiled, he established a school for young boys, primarily from prominent families. His teaching extended beyond the typical subject of reading, writings, and arithmetic. He also taught geography, history, industrial work, and morals, aiming to form well-rounded individuals. Pinakita ng gantong paraan ng pagtuturo ang kanyang paniniwala sa isang edukasyon
hands-on at holistic na naglalayong magpalago ng isip at pagkatao. Rizal as scientist. Jose Rizal is not only known as national hero who fought for freedom, but also as a scientist with a deep interest in nature. He shared his love for science with his students, often taking them on expeditions through the jungles to search for specimens, which he sends to museums in Europe, particularly to the Dres Museum. Ang mga pagsasaliksik na ito ay nagpatibay sa kanyang pagiging isang multi-talented na individual at nagpakita ng kanyang dedikasyon sa agham at kalikasan. Rizal as engineer. Jose Rizal, a well-known Filipino nationalist, was not only a doctor and a writer, but also applied his knowledge in engineering, particularly in the construction of a waterworks system in Dapitan. During his exile there, Rizal utilized his background in agrimensor, land surveying, and further expanded his expertise by reading books on engineering. Despite the limited tools and resources available to him, Rizal designed and constructed an efficient waterworks system that provide clean water to the local community. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging malikhain, determinasyon at taimtim na pagpapahalaga sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino kahit na may mga hadlang. Katipunan Sikh Rizal. In a secret meeting on May 2, 1896, at Bitukang, Manok River in Pasig, the group agreed to send Dr. Pio Valenzuela as a representative to Dapitan, who will inform Rizal of their plan to launch a revolution against the Spaniards. The Katipunan was revolution organization founded in 1892, dedicated to achieving Philippine independence from Spain. While Rizal was exiled in Dapitan, the Katipunan leaders, led by Bonifacio, sought his opinion on their plans or revolution. Valenzuela left Manila on June 15, 1892, and in 6 days arrived at Dapitan with a blind companion, Raymond Mata, a young man who had his name registered as Prosopio Bonifacio, followed by a blind old man, Raymond Mata, and a boy, Rufino Magos, both from Cavite, elbowed his way through the thronging crowd on the first-class deck. Farewell in Dapitan. At midnight of July 31, 1896, Jose Rizal left Dapitan on board the steamer España, together with Narcisa, Josephine, Narcisa's daughter, Angelica, 3 new pupils, and 6 of his students. Many were saddened as the adopt son of Dapitan left. In Cebu, on their way to Manila, Rizal successfully performed an ophthalmic operation to a merchant who paid him 50 silver pesos. After almost a week, on August 6, 1896, España arrived in Manila. Rizal was supposedly to board the Isla de Luzon for Spain, but unfortunately left ahead of time. Instead, he was transferred to the Spanish cruiser Castilla to stay and wait for the next mail boat that will sail
for Spain next month. He was prohibited from leaving the vicinity but was allowed to accept visitors so long as they were his immediate family. Of course, all these delays were part of a drama. Rizal has now fallen to the critical deadly Spanish trap. Rizal lived in exile in faraway Dapitan, a remote town in Mindanao which was under the missionary jurisdiction of the Jesuits from 1892 to 1896. This 4 years interregnum in his life was tediously unexciting but was abundantly fruitful with varied achievements. So I am Jinky Ferrer and I will be discussing Rizal's arrest. So Rizal was transferred to Isla de Panay, a ship which was sailing for Barcelona, Spain, and take note, continuous lang ang biyahe ni Rizal kasi hindi siya sinisi or hindi siya nadawit sa revolution na nangyari. Diba nangyari yung Cry of Revolution? So, on September 30, 1896, Jose Rizal was in the Isla de Panay and had already sailed past Port Said in Egypt to the Mediterranean Sea. The ship received a telegram ordering Rizal to be placed under arrest. So, yun na nga, noong September 30, 1896, yung ship na Isla de Panay na sakay si Rizal has already passed sa Port Said sa Egypt and was now sailing in the Mediterranean. So, habang kalmado lang si Rizal during that trip, biglang naka-receive ng telegram or message yung ship na sinasakyan niya na aarestuhin siya. Why? So, ang mastermind daw dito ay si Bernardino Nosalida. Isa siya Archbishop at anti-Rizal. Sinabi ni Nosalida na si Rizal ang nagpasimula ng Philippine Revolution, which we know na hindi naman totoo. Pero ito ang ginawa niyang excuse para ma-pressure ang authorities or mga Spanish na huliin si Rizal. On October 3, 1896, Isla Panay arrived at Barcelona, Spain, and Rizal was sent to be imprisoned, and Rizal was interviewed by General Despujol. And General Despujol said he would ship back Rizal to Manila. On the same day, Rizal was taken aboard the Colon, which was loaded by Spanish troops. So, pagdating ng barko na sinakyan ni Rizal sa Barcelona, agad siyang pinadala sa prison ng Montjuich Castle and he was interviewed by General Despujol. So, yes, siya din yung nag-exile or nag-deport kay Rizal to Dapitan. So, yun na nga. Sabi ni General Despujol kay Rizal na we're sending you back to Manila. Kaya sa araw din na yon, sinakay siya sa ship na Colon na loaded ng mga Spanish troops. So, Rizal's friend, Dr. Regidor and Sixto Lopez exerted effort to find a lawyer in Singapore to help Rizal. They picked attorney Hutchford, an English lawyer in Singapore, but unfortunately, Chief Justice Lionel denied the request. So habang nangyayari ang lahat, habang nasa biyahe sakay ng Colon si Rizal, itong mga kaibigan ni Rizal na sina Dr. Regidor at Sixto Lopez ay sinubukan nilang kumuha ng lawyer sa Singapore. So, napili nila si Attorney Hutchford, pero hindi rin ito nagtagumpay kasi si Chief Justice Lionel ng Singapore Court ay tumanggi or tinanggihan niya yung request nila. So, why Singapore Court denied the writ of habeas corpus for Rizal? So, according to Attorney Ford, hindi applicable ang writ of habeas corpus kasi yung barkong Colon na sakay si Rizal ay pagmamayari ng Spain at hindi sakop ng batas ng Singapore. On November 3, 1896, the Colon arrived in Manila Bay and Rizal was taken to Fort Santiago. So, pagdating ng barkong Colon sa Manila Bay, ay agad na dinala si Rizal sa Fort Santiago. So, preliminary investigation. So,
By November 20, 1896, Rizal was brought before Spanish military tribunal headed by Colonel Francisco Olive. So, yun, dinala si Rizal sa isang tribunal na pinamumunuan ni Colonel Francisco Olives. So, pero itong tribunal na ito ay unfair kasi hindi man lang pinayagan si Rizal na harapin ang mga witness na tumistigo laban sa kanya. So, there are two kinds of evidence presented against Rizal. So, una was the documentary. So, there are 15 documents were presented. So, mga sulat ni Rizal sa kanyang mga kaibigan at katrabaho na umano'y nagpapakita ng connection niya sa mga katipunan. Mga literary works niya like No Limitang Here and El Filibusterismo na sinasabing nag-incite daw ng rebellion. At ang pangalawa na ginamit nila against Rizal was the testimonial evidence. So, witnesses testified against him like Pio Valenzuela who said Rizal was linked to the Katipunan. But some witnesses were forced or tortured to testify against Rizal. So after the hearing, on November 26, Colonel Olive submitted his findings to Governor General Ramon Blanco, who passed it to Judge Advocate General Don Nicolas de la Peña. So, General de la Peña recommended that Rizal must be jailed and immediately tried, i-freeze or i-confiscate lahat ng properties ni Rizal, and he must pay 1 million pesos as indemnity, and Rizal must be defended only by a Spanish military officer. Rizal's defender, Luis Taviel de Andrade, was a first lieutenant of artillery and the younger brother of Lieutenant Jose Taviel de Andrade, who has been Rizal's bodyguard and friend. Taviel was chosen by Rizal to be his lawyer. Rizal was given the chance by the government to find his own lawyer through the names that the government had given him. Rizal chose him because he much confident to have a friend's brother as his lawyer. The case is something that caught Taviel's interest. He wanted to study and comprehend the point of view of the accused. He easily became friends with Rizal and eventually captured each other's sympathy in a very short duration of time. So dito, nabigyan si Rizal ng chance ng gobyerno para maghanap ng sarili niyang lawyer. At si Taviel ang napili ni Rizal because nakita ni Rizal na si Taviel daw ay confident to have a friend's brother as his lawyer. At nakuha rin ng case na hahawakan ni Taviel ang kanyang atensyon. Sa maikling panahon, naging magkaibigan sila. In the presence of his Spanish counsel, charges against Rizal were read. When asked regarding his sentiments on reaction on charges, sinabi ni Rizal dito na he does not question the jurisdiction of the court. He has nothing to amend except that during his exile in Dapitan in 1892, he had not dealt in political matters. He has nothing to admit on the charges against him. He had nothing to admit on the declaration of the witnesses he had not met nor knew against him. 2 araw pagkatapos, Rizal's case endorsed to Blanco's successor, Governor Camilo D. Pulaveja, who had the authority to command that the case be court-martialed. On December 15, inside his cell at Fort Santiago, Rizal wrote controversial manifesto addressed to his courtiment, a letter denouncing bloody industry as the best means to acquire independence. However, Judge Advocate General Nicolas de la Peña requested to Governor Pulaveja that the publication of the manifesto be prohibited, and so the governor did. Actual trial.
Accustomed to share the merry season with family, friends, and relatives, the 1896 Christmas was indeed Rizal's saddest. Confined in a dark, gloomy cell, Rizal was in despair and had no idea of what his fate may be. Under this delusion, he wrote a letter to Lieutenant Taviel de Andrade requesting the latter to visit him before his trial, for there was a very important matter they need to discuss. Likewise, Rizal greeted the lieutenant a joyous Christmas. The next day, December 26, about 8 o'clock in the morning, the court-martial of Rizal commenced. The hearing was actually a kind of moro-moro, a planned trial wherein Rizal, before hearing his verdict, had already been prejudged. Unlike other accused, Rizal had not been allowed to know the people who witnessed against him. The trial took place at Cuartel de España, a military building with a court composed of 7 military officers. Good day everyone, my name is Christine Jane B. Manalo from BEd 2 Block 3. So I will be discussing about Rizal's life, his execution. Before 7 in the morning of December 30, Dr. Rizal walked from Fort Santiago to Bagong Bayan Field. His last words were those of Jesus Christ, consummatum est, which means it is finished. Rizal was secretly buried in Pacos Cemetery in Manila with the mark site RPJ, Rizal's initial in reverse. Rizal spent his last 24 hours in his death cell. When his family came to see him, he asked pardon from his mother and sisters as they entered his cell one by one. He also wrote letters. He gave his sister Trinidad an old petroleum lamp, and he told her that there is something inside. What inside that petroleum lamp was the famous farewell of Jose Rizal, which entitled Mi Ultimo Adios, Last Farewell. Si Jose Rizal ay nagbawal at pinatay ng mga Kastila noong Desyembre 30, 1896 sa Luneta, Manila. Pinatay siya sa pamamagitan ng firing squad matapos siyang husgahan at makitang may kinalaman sa mga pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Bago ang kanyang kamatayan, si Rizal ay nahatulan ng parusang kamatayan dahil sa mga sinulat niyang akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na nagpapakita ng mga hindi makatarungang gawain ng mga Kastila sa Pilipinas. Bagamat hindi siya direktang sangkot sa mga rebelyon, pinaniniwalaan ng mga otoridad ng Kastila na siya ay isang banta sa kanilang kapangyarihan. Ang kanyang pagkamatay ay naging isang malupit na simbolo ng paglaban para sa kalayaan. Ang kanyang huling mga salita bago siya mabaril. Bago siya binaril ay consummatum est, na nangangahulugang tapos na o natapos na nagsasaad ng pagtanggap niya sa kanyang kapalaran. Ang kanyang kamatayan ay nagbigay inspirasyon sa mas maraming Pilipino upang magsikap para sa kalayaan na nagpasiklab ng mga susunod na kilusang makabayan. Next is Rizal's life martyrdom. So, how do we consider someone as a martyr? A martyr is someone who chooses to sacrifice their life or face pain and suffering instead of giving up something they hold sacred. So, Rizal could have saved his life as he had been warned by friends not to return to the country. He could not be dissuaded, and before returning to Manila, he left a letter to his friend in Hong Kong, Dr. Marquez, to be opened after his death, in which there is a part of the letter that wrote, "Gladly do I go to expose myself to peril, not as an expiation of misdeeds, but to complete my work and myself offer the example of which I have always preached. A man ought to die for duty and his principles. I hold fast to every idea
which I have advanced as to the condition and future of our country, and shall willingly die for it, and even willingly to procure for you justice and peace. Based on his third stanza of his last farewell. I die just when I see the dawn break through the gloom of night to herald the day, and if color is looking my blood thou shalt take, poured out at need for thy sake, to die with its crimson the walking ray. So why Rizal considered as a martyr? He was martyred for defending the cause of the nation and its people during the Spanish occupation. It is the heroism of Rizal in the face of death that inspires many. And what is really significant is not how Jose Rizal died, but how he lived. Ang pagkamartir ni Rizal ay naging isang mahalagang simbolo ng laban para sa kalayaan ng Pilipinas. Bago siya barilin, kilala si Rizal bilang isang intelektual na nagsusulong ng mga reforma sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Ngunit matapos ang kanyang kamatayan, naging simbolo siya ng pagsasakripisyo para sa bayan. Ang kanyang pagkamatay ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na magpatuloy sa kanilang laban para sa kalayaan. Ang Katipunan, isang lihim na samahan na naglalayong magtanggol ng kalayaan ng Pilipinas, ay pinangunuan ni Andres Bonifacio, at iniisip ng kamatayan ni Rizal ay isang tawag para sa mas malawak na revolusyon laban sa mga Kastila. Ang pagkamartir din ni Rizal ay naging gabay sa mga susunod pang henerasyon na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan at katarungan. Siya ngayon ay tinuturing natin bilang pambansang bayani ng Pilipinas at isang simbolo ng pag-ibig sa bayan at sakripisyo. Okay, that's all for our reporting. Module 14, Rizal Life Exile, Trial, Execution, and Martyrdom. I hope you learned something. Thank you.